We live in a troubled time. I reiterate the swift passage of a law reviving the death penalty. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, buhay sa buhay. Ang siyang nawala, kaparusahan ay dapat itugma. Kapag may naganap na karumal-dumal o hindi masikmurang pangyayari sa Pilipinas, madalas nagiging iisang sigaw ng masa, panawagan para sa parusang kamatayan. In the Philippines, it is really an eye for an eye, a tooth for a tooth. You took a life, then you must pay it with life. That is the only way to even. You cannot place a premium on the human mind that he will go straight. Nobody can. Ngunit sa gitna ng emosyon at puot, isang tanong ang patuloy na umuukil-kil. Ito nga ba ang tunay na sagot sa problemang kahit tagal nang inaatim ng bansa? Ayon sa iyo, ang takot sa kamatayan ay sapat upang pigilan ang krimen. Yes po, kasi at the same time, magkakaroon ng fear yung mga underground organization na mga drug lords or ano, and at the same time, mabibigyan ng parusa talaga yung magko-commit or mag-a-attempt mag-commit ng isang crime. Naniniwala ko na mababawasan niya kasi matatakot din yung mga gagawa ng mga karumal yung matagal. Una, ang iba ay pinuhuli. Sa totoo lang, nakakatakot yung death penalty dahil baka mamaya yung parurusahan nila ay hindi talaga may kasalanan. Kumbaga, dahil may power yung kalaban, kaya madidiin yung isang tao. So, parang hindi siya fair. Nasa loob din naman ang hulungan hindi ko Under the Philippines, alam na natin na isa tayo sa may pinakamataas na crime rate. So, pagbalik ng death penalty, parang magbibigay po siya ng trigger or fear sa mga taong alam nilang may sala sila sa batas. Kung yung crime is super immoral na, like rape and massacre crimes, kung under ng galit may kasamang immoral act or under crime, tsaka lang magiging reasonable tong galit na to. support ko yung death penalty. Kailangan talaga yung patayin yung pumatay. Kung iniisip nila kung kaya nilang pumatay, dapat sila ready din sila mamatay. Masyado siyang absolute, baka mamaya wala talagang kasalanan yun. Kasi kapag namatay na yung kriminal, wala nang hindi na maibabalik yung buhay. Maaaring maparusahan yung isang tao na walang kasalanan dahil lang wala siyang lawyer or abogado na makukuha para matanggal sa kanya. Meron mga ibang paraan siguro may isip para ma-rehabilitate yung tao, pero yung death penalty parang masyado siyang final and absolute. Alam naman natin kung gaano pa rin kapasaway yung mga tao. Magtutuloy-tuloy pa din yun. Anong mangyayari na maubos lang yung tao? Very religious to country natin. So, malaking apekto yun sa as a person natin. Meron parang act of will yung mga tao kapag makasalanan na sila, meron na silang gagawin at gagawin nila yung kahit may death penalty pa. Wala silang kinatatakot. Kapwa-tao mo din, kapwa Pilipino mo papatayin. So, dapat magtulungan tayo. Imbis na nagpapatayan tayo nag-aaway. Maaaring kahit walang sala yung isang akusado, pwede siyang patayin na dahil may batas nga na gano'n, na wala siyang kalaban-laban kahit napagbintangan ng siya. Kahit naman dati, di ba, may death penalty, tapos patuloy pa din yung krimen. Yung pagkakulong ng panghabang buhay, kasi at least doon, mapakain sila. Saka may karapatan pa din sila. Siguro po bilang na lang din po parusa sa kanila, kulong na lang po ng matagal na panahon. Kasi minsan po yung iba nakukulong kahit wala naman po silang kinalaman dun sa krimen.
narinig nila yung death penalty, kahit sino naman takot mamatay kung may ganong sitwasyon. Again, we would like to reiterate our position, Mr. Chairman, that again, it is not a question simply of deterrence, but a question of one, whether there are compelling reasons that exist to consider the reimposition. Thank you, Mr. Chairman. Ito ang inilahan ng Administrasyong Marcos. Isang statistang nagsasabing tahimik ang mga lansangan at kontrolado ang partisan. Ngunit, ang mga bilang na ito ay nakatuon lamang sa mga karaniwang krimen. Sa likod ng mga numerong ito, may mga kwentong hindi sinama sa ulat. Mga kasong hindi na itala, mga tinig na pinatahimik. Mga buhay na pinitil, hindi ng kriminal, kundi ng mismong estado. Sa ilalim ng batas militar, ang tinatawag na kapayapaan ay tinayo sa galit. Ang karahasan ay hindi nagmumula sa lansangan. Ito nagmumula sa kapangyarihan. Ang estado na mismo ang naging hukom, hurado at berdugo. Sa ganitong kalagayan, paano natin susukatin ang hustisya kung ang kalayaan ay sinubil at ang karapatang pantao ay sinantabi? Dagdag pa rito, bibigyang babala ng mga eksperto at tagapagtanggol ng karapatang pangtao, ang kaparusahang kamatayan ay hindi garantiya ng kaligtasan at lalong hindi nito tinutugunan ang ugat ng krimen, kahirapan, kawalan ng edukasyon at bulok na sistemang pangkataro. Sa isang bansang mabagal ang hustisya at hindi perpekto ang investigasyon, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang may sala, kundi sino pa ang maaaring maling maparusahan. Ang mata sa mata ay hindi naghahatid ng hustisya. Bagkus, pinubulag nito ang buong mundo. Ngipin sa ngipin, ngunit sa huli, hindi mo na alam kung sino ang susunod na kakagat. At sa buhay, ang kamatayan ay hindi nagiging wakas ng kasamaan. Ito'y nagiging simula ng isang walang hanggang siklo ng karahasan at pagpatay.